Ba't ang hirap gawin ng mga bagong gawain, 'no? Meron bang panukat para ma-determine natin kung baguhan pa rin tayo sa isang gawain? Tara, halika, pag-usapan natin ang tungkol sa Conscious Competence Model at ang apat na stages nito sa kung paano tayo gumagaling tuwing gumagawa tayo ng isang bagong gawain. Bago ang lahat, ako nga pala ulit si Angelo Altarejos, isang negosyante na gumagawa na rin ng content about anything sa business, self-improvement, psychology, at iba pang valuable topics na mapapakinabangan nyo. Kaya kung di ka pa nakasubscribe, follow mo na ako dyan para updated ka lagi sa mga bagong content para sabay-sabay din tayong matuto ng mga bagong valuable topics tungkol sa buhay. So ano ba ang Conscious Competence Model? Ang Conscious Competence Model ay tinatawag ring 4 stages of learning. Ito ay dinevelop ng psychologist na si Noel Birch noong 1970. Ang psychological framework na ito ay pinapaliwanag ang proseso sa pag-acquire natin ng bagong skills at knowledge habang pumoprogreso sa iba-ibang level ang awareness natin at competence bilang individual. So ayun, may 4 na parts ito. Kaya simulan natin sa pinakamababang parte, ang pyramid na ito. Oy, hindi Illuminati to baka kung ano na naman iniisip nyo dyan, porket triangle, Illuminati na agad So ang unang parte ay tinatawag na unconscious incompetence. So dito sa stage na to, tayo bilang individual ay talagang unaware sa ating skill at knowledge sa isang partikular na gawain. Ito ba yung parang pag nakikita natin yung isang aktibidad parang andaling gawin at wala talaga tayong idea sa proseso kung paano ito gawin. So maaari nating gawing halimbawa dito yung pagluluto. Siyempre sa simula, hindi naman natin alam agad yun. Lalo nung bata tayo, di ba? Akala natin napakadali lang siyang gawin dahil nakikita natin sa mga tao sa bahay natin, sa restaurant, sa hotel. Pero nung oras na ginawa na natin, ay hindi pala siya ganon kabasta-bastang gawain. Hindi tayo knowledgeable at hindi tayo aware tungkol sa gawain na yun. Okay? So punta tayo sa ikalawang parte nitong proseso na to, which is conscious incompetence. So dito naman sa ikalawang parte na to, ito na yung parte na sinubukan natin yung aktibidad or gawain. At dito natin nalaman na kulang pala yung skill natin at knowledge. Kaya conscious at aware na tayo sa mga pagkukulang natin. Kaya marami pa tayong dapat trabahuhin dahil alam natin sa sarili natin na incompetent pa tayo. Pero at least conscious na, di ba? Gawin nating halimbawa ulit yun sa pagluluto, di ba? Sinubukan na nating magluto. Pero nung sinubukan natin, ay alam natin na hindi ganun kaganda yung kinalabasan ng pagluluto natin. So yun yung tinatawag na conscious incompetence. Okay? So punta naman tayo sa ikatlong part, which is conscious competence. Dito na yung parte kung saan nagiging competent na tayo at alam na natin kung paano gawin yung isang aktibidad o bagay, gumagaling na rin tayo. Pero ganun pa man, alam natin na kapag ginawa natin itong aktibidad na ito, ay kailangan natin bigyan ng effort. Kaya kailangan pa natin mag-practice, manghingi ng feedback, at mag-practice ng mag-practice para ma-master ang isang gawain. Okay? So yun na nga, balik tayo sa pagluluto. Na-practice na natin na na-practice. Nakakagawa na tayo ng ilang mga putahe, iba-ibang variation ng ating niluluto. Pero alam natin sa sarili natin na hindi pa natin na-master ito kasi kailangan pa natin magbuhos ng mas maraming effort at oras. Conscious na tayo at competent na rin. Pero hindi pa tuluyang isang master nung aktibidad or gawain. Actually, karamihan dito na tumitigil sa stage na ito when it comes sa pag-acquire ng bagong skill, bagong knowledge, pag-aral ng bagong gawain. Dahil nga akala ng mga tao na yun, parang nagiging boring na yung proseso dito. Naboboard na sila, naghahanap na sila ng ibang challenge, or deep inside talaga, ang target lang nila naman ay sakto-saktong kaalaman tungkol dun sa skill, activity, or gawain na yun. Kaya hindi na nila na-fulfill yung totoong path to mastery. Di ba nga sa kasabihan, para ma-master ang isang skill ay kailangan natin ng 10,000 hours at tuluyang gawin ng isang bagay to the point, di na tayo nag-iisip masyado at nag-e-effort masyado ay nagiging natural na ito. Maaari nating sabihin na less than 10,000 hours minsan kung nakasa paligid tayo or environment or any outside circumstance na mas makakapagpabilis ng proseso
proseso na yun para sa atin. So yun lang, yung conscious competence, conscious na tayo sa proseso at competent na rin. Pero at the same time, mabigat pa rin yung effort natin sa paggawa ng bagay at aktibidad na minamaster natin. Okay? So punta tayo sa ika-4 at last part nitong conscious competence model, which is unconscious competence. Ito na yung last part kung saan very proficient at na-master na natin ang isang aktibidad o gawain. Hindi na rin tayo masyadong nag-e-effort sa pag-iisip at physical na paggawa dahil parang automatic na to sa atin. Ito rin yung part kung saan hindi na tayo ganong nai-stress kasi mabilis at efficient na rin yung proseso natin sa paggawa. So yun, dito na tayo naging master. Sa paulit-ulit na pagsubok ng isang aktibidad o gawain ay tila ba parang naging automatic na sa atin. Kunwari sa pagluluto, maaari ka nang i-consider na chef talaga dahil nga pinag-aralan mo siya at paulit-ulit mong ginawa yung pagluluto, na master mo na, kabisado mo na yung mga ingredients dahil sa dami rin ng putahe na nagawa mo, kabisado mo na rin lahat ng mga pwede mong gawin sa kung anong available na ingredients sa harapan mo at mabilis ka na lang magproseso na tila ba parang natural na lang sa'yo yung craft or aktibidad na ginagawa mo. So yun yung pinakatuktok nitong conscious competence model. So karamihan talaga ng mga master sa kanilang craft or tinatawag na artisan ay umaabot na sa ganitong level ng kanilang mastery. For example, tayong mga nagnenegosyo, kailangan nating maintindihan na may proseso ang pag-aaral sa mga bagay-bagay para rin hindi tayo ma-discourage on the long run. Ngayon, ba't ko ba na-share to? Kasi nga, di ba, tayo bilang tao, every now and then, lalo sa ating mga negosyante na pag nagsimula ng negosyo, all-around person tayo, di ba? Kaya at least na ma-mindset natin agad in advance at hindi tayo mahihirapan mag-adjust. Hindi tayo tipong mag-quit agad sa mga bagong pagsubok dahil hindi natin nagugustuhan yung output. Kasi wala naman talagang magaling agad onset, di ba? Sa kahit anong gawain yan. Lahat tayo ay nagsisimula bilang baguhan at gagaling as long as patuloy tayong pumoprogreso at ginagawa yung same na activity bilang sa craft natin or sa career natin o industriya, negosyo o pag-aaral at iba pang bagay sa buhay. So kaya ako rin to na-share. Karamihan din sa tao na kapag na-experience nila na nahihirapan na sila or hindi nila nagugustuhan yung output ng mga tinatrabaho nila, and tila ba nawawalan din sila ng gana. Nakakala nila dapat onset magaling agad tayo. Hindi rin maiwasan na minsan may mga tao na kino-compare natin yung sarili natin, which in fact in reality ay matagal nang ginagawa yung mga bagay na yun, kaya nai-intimidate tayo, di ba? Feeling natin kailangan ganun agad tayo kagaling. Pero kung i-analyze naman natin sa bigger picture, matagal na talagang ginagawa ng mga eksperto na yun, kaya para bang nagiging natural na sa kanila. Ngayon, para sa may mga bagong gawain sa buhay, ito yung cycle kung saan bago tayo tuluyan maging master sa kung anumang craft or gawain ay dadaan tayo sa cycle na to. So, di ba? Unconscious incompetence, conscious incompetence, conscious competence, at unconscious competence. So, huwag tayong panghinaan ng loob pag may bago tayong gawain. So, yun lang muna. Mabilis na pagtalakay lang ulit sa topic na to. Sana nakapulutan nyo ng aral. At kung nagustuhan nyo, syempre, like and comment ka naman dyan. Share mo na rin sa ibang tao na nangangailangan ng informasyon na to. Subscribe at follow ka na para lagi kang updated sa mga bagong videos ng mga makabuluhan na topic na mapapakinabangan mo rin sa buhay. Ako nga pala ulit si Angelo Altarejos. Salamat sa panonood at kita-kits ulit sa susunod na video. Okay? Bye!